Ang North at South Korea ay maaring magkapit-bahay nga, pero ang dalawang estadong ito ay di na naiiba sa isa't isa. Ang South Koreans ay mas maraming rights o karapatan, mas maraming kaalaman at mas malaya silang i-express ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang hairstyles at fashion. Pero ang kanilang kapitbahay sa North ay madalas naiiwan sa dilim. Hindi sila aware sa nangyayari sa labas. Hindi nila alam ang mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Makikita mo sa North na ang mga kasuotan nila doon ay may restriction at naaayon sa rules. Maging ang hairstyle ng mga ito na kailangan nilang sundin. Ngayon, alamin natin ang 10 pagkakaiba ng North at South Korea. Number 10. Plastic surgery. Ang North Korea ay nais na itatak sa isipan ng mga mamamayan nila na sila ang nangunguna sa bawat industriya, kabilang ang beauty market. Bagamat hindi ito ganun katotoo, ang South Korea ay napatunayan na sila ang nangunguna sa ganitong industriya. Maraming mga beauty products ang madalas dito nagsimula. Nakita naman ng buong mundo kung gaano katindi ang impluwensya ng South Korea pagdating sa mundo ng pagpapaganda. Noong taong 2015, ang makeup brand na Estée Lauder ay nagka-interes sa isang skincare company ng South Korea. Ito yung mga bagay na never mangyayari sa North Korea dahil hindi naman sila pamilyar sa global beauty trends. Karamihan sa mga mamamayan ng North Korea ay walang kakayahan para makabili ng mga beauty products o maka-avail ng plastic surgery kahit na gustuhin man nila ito. Gayunpaman, sa mga mayayamang tao sa North Korea ay nakakapunta lang sila sa mga clinics na hawak ng gobyerno pero para lang mag-undergo ng mga minor procedures. May mga ilang common o most popular cosmetic surgeries lang sa North, tulad ng eyelid surgery at lip micropigmentation procedures. Bagamat ang plastic surgery sa North Korea ay illegal, ang mga babae sa North Korea ay hindi nagdadalawang isip na magwaldas ng pera, lalo na pagdating sa pagpapaganda at pagbabago ng kanilang itsura. Marami sa kanila ang mas pinipili ito kasi para sa kanila, pag maganda ka, mas mataas ang tsansa mo na makahanap ng trabaho dito sa kabila ng limitasyon at restriction na pinapatupad ng kanilang bansa. Number 9. Fashion. Kung ikaw ay naghahanap ng latest in fashion at pop culture trends, wala ka ng ibang dapat hanapin kundi ang South Korea. Ang South Korea ay kilala sa pagpapauso ng mga bagong fashion styles. Ini-inspire nito ang mga fashionista sa anumang sulok ng mundo. Ang mga K-pop star at ibang mga South Korean celebrities ang nagdadala ng makulay at alternative fashion trends mainstream. Pero sa North Korea ay iba pagdating sa ganitong usapan. Ang tanging access nila patungkol sa mga fashion ay mula sa mga smuggle o materials na illegal na pinapasok sa bansa tulad ng magazines. Pero unfortunately, ang mga na-access lang nila ay mga outdated na. Years after na ang lumipas bago pa nila ito mahawakan. Kaya ang mga North Koreans ay talagang napag-iiwanan lalo na pagdating sa fashion. Pero gustuin man nila na makipagsabayan sa uso, hindi rin nila ito pwedeng gawin kasi maigpit silang pinagbabawalang magsuot ng mga kasuotang inspired by Western culture. Bawal din sa mga North Koreans ang magsuot ng jeans o maong. Sa mga babae, hindi pwedeng masyadong fit ang pantalon para raw hindi masyadong revealing. Ang pagkakaroon ng anumang kasuotan na sobrang daming design o dekorasyon ay maaaring maging malaking problema para sa mga North Koreans. Dahil ang gobyerno ay hindi mag-aalinlangang magparusa sa sino mang lalabag sa dress code sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobrang habang lecture o pagtrabahuin ito ng sobrang hirap. Number 8. Kaibahan sa height. Isa sa kapansin-pansin na kakaiba sa mamamayan ng North at South Korea ay ang sukat ng laki nito. Ang iba, sinasabi na ang pagiging maliit ng mga North Koreans ay dahil sa genes nito. Pero napatunayan na ito ay hindi totoo. So ano nga ba ang totoong dahilan bakit ang mga matatanda at batang mamamayan ng North Korea ay mas maliit kaysa sa mamamayan ng South Korea? Well, ayon sa mga researchers, ito ay dahil sa diet na meron sila. Sabi, ang dami ng amount ng pagkain na nare-receive ng isang bata ay malaking impact kung gaano ito katangkad paglaki. Since ang North Koreans ay constantly dumaranas ng kakulangan sa pagkain, kaya't hindi kataka-taka na ang mga kabataan at matatanda sa North Korea ay maliliit.
isang professor sa University of Seoul ay nagkaroon ng pag-aaral patungkol sa height o laki ng mga North Korean refugees. Ang resulta ng pag-aaral dito ay nakakaalarma. In total, 1.2 to 3.1 inches na mas maliit ang North Korean kaysa sa mga South Korean. Ang pagkakaiba ng mga bata sa North at South Korea ay talagang nakakagulat. Ang mga preschool na lalaki sa North Korea ay mas maliit ng 1.6 inches, habang ang mga babae ay mas maliit ng 1.2 inches kaysa sa average. Number 7. Holidays. May mga ilan sa holiday ng South Korea na sineselebrate din sa North. Kabilang dito ang New Year's Day at Liberation Day. Pero saan banda sila magkaiba pagdating sa holiday? Ang South Koreans ay mas maraming national at observe holiday at allowed sila to observe sa anumang religious holiday na meron sila. Pero sa North Korea, karamihan sa mga holidays na nire-recognize ng mga tao doon ay dedicated sa mga naunang leader ng bansa at maging sa kasalukuyang leader. Hindi sila nagse-celebrate ng kahit anong Thanksgiving. Hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Instead, tuwing December 24 ay holiday na dinedicate sa kapanganakan ni Kim Jong-suk, ang namayapang ina ni Kim Jong-il. At tuwing December 27 naman, ang mga North Koreans ay walang pasok sa araw na to para i-celebrate ang Constitution Day. So bakit kailangan i-restrict ng gobyerno ang mga holiday sa North? Well, para kontrolado pa rin nila ito. Number 6. Taggutom. Ang taggutom ay dinedescribe bilang kakulangan sa pagkain at ito ay seryosong problema at naging salot na sa North Korea ng ilang dekada. Noong 90s, ang krisis sa taggutom ay sumalanta sa mamamayan ng North dahil sa pag-collapse ng industriya ng agrikultura ng bansa at naging malaking dagok ng bansa noong nawala na ang suporta ng Soviet Union. Hundreds of thousands na mamamayan ng North Korea ang nakaranas ng matinding pagkagutom. Kahit ang mga tao dito bawal banggitin ang salitang gutom. So instead, nagtitiis na lang sila sa nararanasan nilang pagkagutom. Sa South Korea ay ibang-iba. Dito, aware ang mga tao sa struggle pagdating sa malnutrition at pagkagutom. Especially noong ang bansa nila ay napatumba noong World War II at noong Korean War. Para malabanan ang banta laban sa pagkagutom na bumabawi sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Ang South Korea ay nangunguna sa paggawa ng hakbang para siguraduhin wala nang makaranas pa ng gutom sa kanilang bansa. Sumali nga ang South Korea sa Zero Hunger Challenge na tatapos sa pagkagutom na nararanasan ng mundo. Sa kabilang banda, nagbigay babala ang gobyerno ng North Korea sa kanilang mamamayan na malaki ang posibilidad na magkaroon muli ng tagutom sa bansa. Number 5. Militar. Noong taong 2015, ang North Korea ay ginawang mandatory na ang lahat ng mga babae mula sa edad 17 hanggang 20 ay dapat mag-serve sa military. Ang estado ay talagang pinaplano na palakasin ang kanilang armed forces at ang nakikita lang nilang paraan ay ibilang rin ang kanilang mga kababaihan. Sa North Korea, inalis sa tao ang kalayaang pumili sa nais nilang mangyari sa kanilang buhay. Ang kanilang buhay ay hindi na nila kontrolado. Pero sa South Korea ay ibang-iba. Tanging mga lalaki lamang noon ang required na mag-serve sa military. Ganun pa man, noong taong 2010, dahil sa pag-atake ng North Korea sa South, nabago ito para sa mga kababaihan sa South. Nahimok ang mga kababaihan dito na sumali sa Seoul Armed Forces. Ayon sa datos, over 10,000 na kababaihan sa South Korea na kabilang sa Army, Navy at Marine Corps. Ang mga kababaihan dito ay allowed na maging leader sa armed forces. Ang iba nga nagsaserve pa as general sa military. Ang iba may matataas pa na ranggo. Ang mga kababaihan sa South Korea ay mas determinadong protektahan ang bansa laban sa North at iba pang mga kalaban at handa silang ialay maging sarili nilang buhay. Ang tanging malaking kaibahan nga lang, ang South ay may kalayaang pumili ang mga kababaihan kung gusto ba sumali sa military o hindi. Pero sa North, mandatory ang babae sa military. Number 4. Devotion sa kanilang leader. Ang mga tao sa South Korea ay mayroong karapatang magprotesta, magmarcha at magrally laban sa mga bagay na taliwas sa paniniwalang politika o reliyon. Halimbawa, noong 2016
Estimated 500,000 to 1 million na South Korean ang nagpunta sa kalye para mag-demand ng impeachment laban sa kanilang presidente. Matapos ang 6 na linggong protesta, ang kanilang sigaw ay dininig at ang leader ng state ay napatalsik sa pwesto. Ngunit ang mga ganitong eksena ay malabong mangyari sa North Korea. Ang mga mamamayan ng North ay pinagbabawal ng kahit anong salita laban sa leader nilang si Kim Jong-un. Ang mga tao dito ay dapat ialay ang buong buhay nila sa leader at itrato bilang Diyos. Nung namatay ang tatay ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il, ang lahat ng tao ay nagpunta sa mga kalye para umiyak at ipakita ang kanilang kalungkutan. Pero ang chismis, ang mga taong ito ay pwersaan lamang na pinapunta sa kalye para magpakita ng hinagpis sa pamamagitan ng pag-iyak. Maraming lugar sa North kung saan makikita sa bawat gusali at mga tahanan ang larawan ng mga naunang leader ng North. Ang mga kaarawan ng mga naging leader sa North ang isa sa pinaka-importanteng holiday na pinagdiriwang dito. Bawal din mag-joke ang mga tao dito patungkol sa kanilang leader. Halimbawa, yung sasabihin nilang mataba o parang cute na teddy bear si Kim Jong-un, bawal po yun. Noong April 2016, isa sa miyembro ng North Korea's army ay ininsulto si Kim Jong-un at kinumpara sa isang kindergarten. Anong nangyari? Ayun, agad-agad siyang inaresto. Number 3. Music at entertainment. Karamihan sa North walang idea kung anong mga kaganapan pagdating sa entertainment industry sa labas ng kanilang bansa. Ang North Korea ay mayroong sariling TV programs na naglalaman ng mga propaganda na kung saan ang kanilang mga citizen ay obligadong panoorin ito. Walang ibang radio station maliban sa istasyon na hawak ng gobyerno. Ang paggamit ng fax machine ay illegal. Ang mga computers ay kailangan nakaregister sa pulis bago ito gamitin. Ang mga tao sa North Korea para maka-access sa outside world entertainment, bumibili sila ng mga smuggled na DVD foreign movies. Kaya ang gobyerno ng North ay desperado na pahintuin ang pagpapakalat ng mga smuggled na entertainment materials dahil natatakot ang gobyerno na ma-encourage ang mga mamamayan nito na maghimagsik at pagsimulan ng anti-government protest. Samantala, ang South Koreans ay malayang manood at makinig ng kahit anong music at movies na gusto nila. Sa North ay namumuhay ang mga mamamayan na puno ng restrictions at mahigpit na batas. Number 2. Kahirapan. Ang mamuhay sa North Korea ay napakahirap. Karamihan dito ay dumaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Noong taong 2010, ang North Korea ay may score na 19.4 sa Global Hunger Index. Ang nakakaalarmang rank na ito ay nakabase sa bilang ng mga batang undernourished, underweight at nagsasuffer ng malnutrition na ang mga ito ay naglilink sa kahirapan. Ang mga mamamayan sa North ay namumuhay lamang sa diet tulad ng mais at kimchi dahil ito lamang kanilang afford. Wala silang access sa mga ibang klase ng pagkain. Wala rin silang gasol para magamit sa mga cooking appliances pangluto. Pero walang idea ang mga tao rito kung gaano kalunos-lunos ang kanilang kalagayan dahil para sa kanila, normal lang ang kanilang pamumuhay dito. Nagpapakalat din ang gobyerno ng mga propaganda na nagpapakita na ang North ay nakatataas na bansa sa lahat habang ang South ay puno ng kahirapan. Of course, ang katotohanan ay kabaligtaran sa itinatatak sa isip ng mga tao sa North Korea. Ang mga mamamayan dito ay nakikipaglaban sa kondisyon ng kahirapan at ang pagkalat ng malnutrition ay nagre-resulta ng sakit na tuberculosis. Ang gobyerno ng North ay dinedenay na may problema sa kahirapan ng kanilang bansa. Kiniklaim nila na ang bawat tao nila ay may free healthcare. Pero ang main issue, marami sa North ang dumaranas ng sobrang kahirapan. Karamihan, hindi afford bumili ng mga gamot para sa kanilang sakit. Number 1. Hairstyles. Karamihan, mga sikat na South Korean ang tinitignan ng mga tao pagdating sa latest hairstyle trend. Halimbawa na lang si Jimin na miyembro ng grupong BTS. Kilala ito sa kanyang iba't ibang style at kulay ng buhok para i-express ang kanyang sarili. Nakita siya mula sa kanyang ash blonde hair, sa kanyang ruby red, at bubblegum pink hair. Pero sa mga tao sa North Korea ay hindi nila pwedeng eksperimentuhan ang kulay at gupit o style ng kanilang mga buhok.
Maniwala kayo sa hindi, ang gobyerno ay may natatanging style lamang ng buhok na pinapahintulutan sa kanilang mamamayan. Ang mga babae ay allowed lang na mamili mula sa 14 na hairstyles mula sa gobyerno. Pero depende pa rin ang requirements kung ang babae ay single o kasal. Kapag kasal ang babae, required dito na panatilihing maiksi ang kanilang buhok. Samantalang pag single naman, maaari ka magpahaba na medyo curly. Pero dapat nandun lang sa kanilang pagpipili ang styles. Sa mga lalaki naman, hindi maaaring humaba pa sa 2 inches ang haba ng kanilang buhok. Kapag lalaking matanda naman, pwedeng magpahaba pero additional 1 inch nga lang. Ang maximum na haba ay 3 inches para sa matatanda.